Ryan, ilang araw itong susunod na tigil pasada na ito? Monica, 3 araw ito, no? At tulad ng grupong Piston na pagtutol sa consolidation program na magtatapos sa December 21 ang giit ng Manibela. Kaya simula bukas ay magsasagawa sila ng transport strike. Hindi naniniwala ang grupong Manibela na walang magaganap na jeepney phase-out sa ilalim ng Consolidation at Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa presidente nitong si Marbal Buena, dapat nang itigil ng Department of Transportation ang programang ito. Sa halip, ibalik na lamang ang 5 taong bisa ng kanilang prangkisa. Para sa kanila, consolidation ang unang hakbang ng phase-out ng mga traditional jeep. Wala daw pong phase-out ng jeepney. Pero hindi po malinaw kung i-renew pa, i-extend pa yung mga provisional authority ng mga hindi po nag-consolidate. Dahil po, kung magko-consolidate ka, after 6 months, kailangan mo nang mag-avail ng bagong unit. Kahit wala pong pondo, meron naman daw mga private na financing company na pwedeng magpautang. So ano pa talaga ang totoo? Wala pong phase out, pero tuloy daw ang PUB-MP. Paano kung mangyayari na walang phase out, tapos tuloy po ang PUB-MP? Hindi po ba? Sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, nasa 65% na ng public utility vehicle ang nakapag-consolidate na. Ngunit paniwala ng Manibela, karamihan sa mga ito ay natakot lamang. Sa katunayan, marami umano ang nag-withdraw na sa mga naunang sumama sa consolidation dahil hindi na nila kayang bayaran ang modern jeep. Nakita natin yung ating mga kasamahan na wala ng hanap buhay simula po noong nag-surrender sila ng kanilang mga prangkisa at nag-modernize. Yung iba nga ho, ninakaw yung prangkisa na modernize na nang hindi nila alam nung magre-renew na nakadrop na pala yung kanilang mga sasakyan. Binigyang diin din nito na wala silang balak na pahirapan ang mga commuter, kundi nais lang nilang kunin ang atensyon ng pamahalaan upang pakinggan ang kanilang mga karaingan. Kung kami makipag-usap, baka sabihin naman nila, Dani, na gigil kaming makausap ang Pangulo. Maglabas lamang ng executive order ang ating Pangulo na sinasabing wala ng phase out, magpapatuloy ang mga traditional jeepney. Okay na po kami. Hindi na rin sila natatakot na mawala ng prangkisa dahil matagal na umano silang tinanggalan ng prangkisa ng LTFRB at ang hawak na lang nila sa ngayon ay provisional franchise lamang. Ayon kay Balbuena, dapat na silang pakinggan ng LTFRB upang matigil na ang mga paglulunsad ng transport strike. Definitely, January 1, kung hindi po ma-extend, kolorum na kami, sigurado po na mas malawak, mas matinding transport strike ang sasalubong po sa bagong taon. Sinisigurado ko po yan na mas matitindi pang transport strike ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Monica, ayon sa Manibela, 2 linggo nilang pinag-usapan ng Piston ang transport strike kasama ang 2 pang transport group na hindi na nila pinangalanan. November 22 to 24 talaga ang original na petsa kung saan sabay-sabay sana sila na maglulunsad ng transport strike. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Ryan, wala bang nagaganap na usapan sa pagitan ng LTFRB at ng grupo ng Piston at nitong Manibela at iba pang transport group? At kung mayroon man, ano ang naging usapan nila at bakit hanggang ngayon ay parang tila tuloy-tuloy itong nagiging strike, no? Monica, sa pagitan ng LTFRB at ng Manibela ay wala pang nagaganap na usapan. Pero ang alam natin, ang Piston at ang LTFRB ay nagkaroon na sila ng usapan patungkol doon sa kanilang mga karainan. Monica, itong transport strike na ito ay sabay-sabay sana sila bukas. Kaya lang, nauna yung Piston, bigla silang nagdeklara na mauuna sila sa anumang kadahilanan
ay hindi alam ng Manibela. Pero ganun pa man, sinuportahan pa rin daw ito ng grupo ng Manibela. Kaya kahapon ay nagpadala rin sila ng mga tauhan para sumuporta dito sa isinasagawa ng piston. Monica. Mhm. At Ryan, bukas magsasabay ang transport strike ng Piston at Manibela. Ano ang magiging hakbang ng LTFRB o ng mga LGU para matulungan yung ating mga commuters ngayong mukhang marami-raming unit sa pinag-uusapan dito? Oo, tama Monica. Bukod dito sa pagsasabay nitong Manibela at Piston, meron pa silang dalawang kausap na doon sa original na pag-uusap nila, no, na hindi na nga nila pinangalanan na maaari ding sumama dito sa transport strike. At gaya ng sinabi na ng LTFRB na pinaghahandaan nila itong mga ganitong senaryo, at kinakausap na rin nila yung mga lokal na pamahalaan para doon sa mga libreng sakay na maaaring i-provide para naman dito sa ating mga kababayan na maaatraso sa araw ng bukas. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Quezon City.